Natin yung Biblia sa Deuteronomy 33 verse 1. Deuteronomio 33 verse 1. Okay. Sige po, babasahin ko po muna ito. Deuteronomy 33 verse 1. Ito ang basbas na iginawad ni Moises, ang tao ng Diyos, sa mga anak ni Israel bago siya namatay. Punta po tayo sa verse 26 at 27. Babasahin ko ulit. Walang gaya ng Diyos o Jeshurun na sumakay sa langit dahil sa pagtulong sa iyo at sa himpapawid dahil sa kanyang karangalan. Ang walang hanggang Diyos ay isang kanlungan at sa ibabay ang walang hanggang mga bisig. Kanyang palalayasin ang kaaway sa harapan mo at sinabi, puksain. Kaya't ang Israel ay ligtas na namumuhay, ang bukal ni Jacob sa lupain ng trigo at alak. Oo, ang kanyang mga langit ay magbababa ng hamog. Verse 29 po, basahin po natin ito na sabay-sabay. Sino ang gaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon, ang kalasag na iyong tulong, ang tabak ng iyong tagumpay, at ang iyong mga kaaway ay manginginig sa harapan mo, at ikaw ay tuntunong sa kanilang mga matataas na dako. Itong mga talatang ito ay naisulat nung magbigay si Moises ng pagpapala sa 12 lipi ng mga Israelita bago siya pumanaw. Ito yung mga huling paalala niya o habilin sa mga Israelita. Dito sa verse 29, narito yung kahulugan kung ano ba yung Israelita. Dito ko kinuha yung pamagat ng ating sermon ngayon. Yung pamagat ng sermon natin ngayon, maging masaya ka o Kristiyano. Dito, pinahayag ni Moises na ang mga Israelita bilang masayang tao. At bakit masaya ang Israelita? Narito nakalagay. Masaya sila dahil sa verse 26 po, yung mga Israelita ay nakatanggap ng tulong mula sa Diyos. At ito'y sapat na rason na para maging masaya sila. Verse 27 at 28 naman, yung Diyos ay ang kanilang kanlungan at ang Diyos ang gumagabay sa kanila. Kaya sila ay masaya sa Diyos at wala nang iba. Sabi rito sa verse 29, mapalad ka, O Israel, sino ang gaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon. Nangangahulugan na sila yung mga taong iniligtas ng Panginoon. Lahat ng mga tao, di ba, nais maging masaya. Nais nila yung pamilya nila ay mamuhay na masaya. Kayo po, sa tingin ninyo, meron kayang tunay na kaligayahan dito sa mundong ito? Yung mga bata, di ba, masaya na kapag nakakakain ng masarap na pagkain. Siya ka nakakapaglaro. Yung mga kabataan na nasa wastong gulang na, masaya sila kapag meron silang magandang trabaho. At iniisip ng ilan na makatagpo nawa sila ng mabuting partner at magpakasal at magkaroon sila ng masayang buhay. Yung mga tao, iniisip nila na yung kaligayahan ay kapag yung pamilya nila malulusog, walang sakit. Yung mga tao, iniisip nila na kapag nakatira sila sa isang magandang bahay at nakakakain sila, magiging masaya sila. Yung mga tao, iniisip nila na ang pera yung magpapasaya sa kanila. Sa tingin po ninyo, ito po ba talaga yung tunay na kaligayahan? Itong mundo ay hindi pangwalang hanggan. Yung buhay dito sa mundong ito, panandalian lamang. May isinagawa pong survey patungkol sa life satisfaction. May 100 mayayamang tao at 100 matatalinong tao yung in-interview. Yung unang tanong po rito sa survey, masaya ka ba? 87% sa kanila yung sagot, hindi sila masaya. Yung ikalawang tanong naman, kontento ka na ba sa buhay mo ngayon? Pero yung sagot nila, hindi pa. Hindi pa ito sapat. Kung sila ay hindi masaya at hindi pa nasasayahan sa mga bagay na meron sa kanilang buhay, kung gayon, sino na lang po yung pwedeng maging masaya sa mundong ito? May isang tao na kilala bilang isang pinakamasayang tao sa kasaysayan ng mundo noong unang panahon. Isang Aleman sa Germany. Isang tanyag na manunulat sa kanilang bansa. Ang pangalan po niya si Johann Wolfgang von Goethe. Hindi ko alam kung tama yung spelling, yung pagkakabigkas, pero yun po yung pangalan niya.
Narinig niyo na kaya yung pangalan na ito? Johann Wolfgang von Goethe. Ito yung sinabi niya bago siya mamatay. Lahat ng tao sa mundo, tinatawag akong maswerte. Kilala nila ako bilang isang tao na hindi minamalas. Ngunit sa kabila nito, walang araw sa aking buhay na inisip ko na masaya ako. Siya ay isang edukadong tao, matalino. Siya ay naging prime minister rin ng kanilang bansa. May maganda siyang reputasyon bilang isang magaling na manunulat. Tinatawag siya bilang pinakamasayang tao sa panahon na yon. Gayunpaman, umamin siya na di niya naisip na naging masaya siya sa kanyang buhay. Nagsalita yung Diyos patungkol sa kaligayahan sa Biblia. Mapalad ka, O Israel, sino ang gaya mo? Bayang iniligtas ng Panginoon. Sa ating lahat, anong klaseng tao kaya yung masasabi niyo na pwedeng maging masaya? Ito yung tao na naunawaan niya na mapupunta siya sa walang hanggang impyerno. Ngunit naligtas siya sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus at meron siyang pag-asa sa langit. Nang siya ay maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng walang hanggang katubusan, magiging masaya siya. Yung Espiritu Santo ay nasa kanya at tinuturing siyang anak ng Diyos. Sa madaling salita, ang tunay na ligtas ay siya yung taong masaya. Bakit po? Dahil pinangakuan kayo ng walang hanggang langit at makakasama tayo ng Diyos. Pero kayo po, talaga bang masaya? Talaga po bang nabubuhay kayo na may pag-asa doon sa langit? Talaga po ba? Pero yung mula rito, yung iba, parang di ko nakikita yung mukha nila, masaya. Baka iniisip ninyo na yung tao sa mundong ito masaya kasi ano man yung naisin nila, magkakaroon sila. Niisip pa rin po ba ng ilan dito na hindi sila masaya kasi maraming kulang sa inyo? Nag-aalala pa rin po ba kayo sa mga mangyayari sa hinaharap? Sa mga alalahanin sa buhay ninyo? Iniisip niyo pa rin po ba na malungkot kayong tao? Kahit ligtas na kayo? Si Lazarus po, sa Biblia, isang pulubi. Walang buhay, walang bahay, laging nagugutom, pero naligtas siya at nakapasok sa langit. Tayong mga Kristiyano, kailangan nating bitawan yung pag-asa dito sa mundong ito. Kung kayo po ay nabubuhay sa pag-asa na binibigay ng mga material na bagay sa sanlibutan, hindi po kayo makakapamuhay ng masayang buhay. Bakit po? Dahil yung mga material ng bagay na ito, yung pera, yung karangalan, yung kokontrol sa inyong buhay. Yung Kristiyano po ay hindi masaya dahil dito. Anong gagawin po ninyo? Ang mga tao hindi kailanman makokontento, masisiyahan. Gaano man karaming bagay o pagmamay-ari meron sila. Dahil nais nilang magkaroon pa ng mas marami, mas yumaman. Madalas po hindi tayo masaya, lalo na kapag may sakit tayo. Yung pagkakaroon po ng sakit, hindi po ito sumpa. Ito po ay pinahihintulot rin ng Diyos sa atin. Si Apostol Pablo po, talagang ginamit siya ng Diyos. Pagkatapos niyang maligtas, inalis niya yung kanyang mga pansariling kagustuhan. Kumbaga, hindi na siya nabuhay para sa kanyang sarili. Ang buhay niya ay puno ng paghihirap, kalungkutan. Nakulong siya kahit wala naman siyang kasalanan. Binubugbog, hinahataw. Matanda na siya, tapos may sakit pa. Yung kanyang sakit ay laging nagpapahirap sa kanya. Kaya nanalangin siya ng 3 ulit. Puntahan po natin sa 2 Korinto, chapter 12. Ikalawang Korinto, chapter 12, verse 7 hanggang 9. Sige, medyo mahaba, kaya babasahin ko na lamang. 2 Korinto po, chapter 12, verse 7 to 9. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman. Isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito, na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin,
ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Si Apostol Pablo po may sakit sa mata. Siya ay labis na pinahihirapan nito. Kaya nanalangin siya sa Diyos na pagalingin nawa sana siya. Ang kaso, walang sagot sa kanyang panalangin. Nanalangin muli siya sa ikalawang pagkakataon na sana pagalingin na yung kanyang mata. At sa ikalawang pagkakataon, walang sagot ulit yung Diyos sa panalangin niya. Kaya sa ikatlong pagkakataon, nanalangin muli siya ng taimtim sa Diyos. Sumagot yung Diyos sa kanyang panalangin. Sa verse 9, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Si Apostol Pablo po ay gaya rin po natin. Isang tao lang. Alam ng Diyos na pwedeng magmalaki si Apostol Pablo. Kaya hindi karamdaman. Nagbigay ang Diyos sa kanya ng napakahalagang aral. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Sa madaling salita po, ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mapagkumbaba. Kung si Apostol Pablo ay magiging mapagmataas, hindi na siya gagamitin ng Panginoon. Ngunit si Apostol Pablo, ginawa niya yung mga gawain ng Panginoon na may kapakumbabaan hanggang sa siya'y mamatay. Ginamit siya ng Diyos hanggang sa kanyang kamatayan. At ang kanyang sakit ay hindi gumaling hanggang sa mamatay siya. Pero lumakad siya sa daan ng pagsunod ng walang pagrereklamo sa Panginoon. Yun yung napaka-importante po rito. Isa-summarize po natin yung tatlong bagay patungkol sa kasiyahan ng mga Kristiyano. Una, masaya tayo dahil tumanggap tayo ng dakilang kaligtasan. Pangalawa, masaya tayo dahil nabubuhay tayo na may tulong ang Diyos. At pangatlo, masaya tayo dahil mayroon tayong pag-asa sa langit. Kayo po ba? Lahat po ba sa inyo rito may tatlong uri ng ganitong kaligayahan? Sana. Pag-aralan po natin ng higit pa itong tatlong uri ng kasiyahan na ito. Una, masaya tayo dahil nakakatanggap tayo ng dakilang kaligtasan. Puntahan po natin sa Isaías, chapter 12. Verse 2 at 3. Isaías, chapter 12, verse 2 at 3. Okay, nahanap na? Sige, basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang Diyos ay aking kaligtasan at ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Kayo'y iigib ng tubig na may kagalakan sa mga balon ng kaligtasan. Sabi sa verse 3, anong ibig sabihin ng tubig dito? Ito po yung salita ng Diyos. Yung rason kung bakit ang Kristiyano ay makakakuha ng tubig na may kagalakan dahil yung salita po ng Diyos ay siyang katotohanan. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Yung rason kung bakit tayo kumukuha ng tubig, para saan? Di ba? Para inumin? Tama po? Yung pag-inom po ay yung pakikinig ng salita ng Diyos. At ilagay ito sa ating puso. Ano pong ibig sabihin ng balon naman ng kaligtasan? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at yung Espiritu Santo, yung kaligtasan po ay nagmula sa kanila. Paano po pinangaral yung Ebanghelyo? Di ba pinangaral ito sa bawat church nito, gaya ng sa atin? Yung mga gawa ng Panginoon ay lumilitaw sa bawat ligtas o tunay na iglesia. Ang balon ng kaligtasan ay yung mga church kung saan nagkakatipon yung mga ligtas na tao. Bawat isa sa atin ay umiinom ng napakahalagang salita ng Diyos dito sa church. Yung pakikinig ng salita ng Diyos ay ang pag-inom po nito. Ang tamang attitude at pag-uugali ng isang Kristiyano patungkol sa pakikinig ng salita ng Diyos, ito ay pinapakinggan ng may kagalakan. Ibig sabihin, normal sa isang Kristiyano po ang maging masaya
kapag malapit na yung linggo. Masaya siyang hinihintay ito. Sa pilitan po ba silang pumupunta sa church o pumupunta sila na may kagalakan sa kanilang puso? Yung isang Kristiyano po, pumupunta yan sa church ng may masayang puso. Kayo po ba? Kayo po, may pumilit po ba sa inyo ngayon sa pagpunta rito? O pumunta kayo rito ng may kagalakan? Ako po ay umaasa na bawat isa sa atin dito sa Ortigas Church, pumupunta kayo na may masayang puso. Sa verse 2, ang Diyos ay aking kaligtasan, sinabi. Ako'y magtitiwala at hindi ako matatakot. Malino na sinabi ni Isaías na ang Diyos ang kanyang kaligtasan. Ang Diyos ni Isaías, gayon rin po, ang kanyang Diyos ay siya ring ating Diyos. Okay? Pareha lamang. Niligtas niya tayo doon sa walang hanggang pagkawasak. Ang Kristiyano na kinikilala at naniniwala dito ay pinagkatiwala ang kanyang problema o mga alalahanin sa Diyos. Kung may mga kahirapan po kayo sa pananampalataya, manalangin po kayo. Kung ang Kristiyano po ay magtitiwala sa Panginoon, yung takot dito mawawala. May mga ilang tao ay masyadong takot sa ibang tao pagkatapos nilang maligtas. Kaya yung iba, palihim na pumupunta rito sa church at hindi nila pinapaalam na sila'y ligtas na Kristiyano. Kaya nga, di sila makapag-evangelize ng ibang tao. Kung yung Kristiyano ay hindi mag-evangelize, ano pa po ba yung purpose ng buhay niya? Kayo po, dumadalo lang dito sa church ba dahil nakagawian lamang? Tapos, uuwi na sa bahay ng parang wala lang? Kung kayo po ay mamumuhay na gaya ng mga tao sa sanlibutan, ano pong pinagkaiba ninyo po sa kanila? Ang mga Kristiyano ay hindi dapat natatakot sa mga diligtas na tao. Para sa kanilang kaligtasan na rin po. Ang mga Kristiyano ay dapat hindi nagpapadala sa sanlibutang ito. Huwag po nating kalimutan, ikaw po ay anak na ng Diyos. Ang anak ng isang hari ng bansa ay nabubuhay na may dignidad para sa kanyang bansa. Pero ikaw po ay anak ng Diyos, higit na mas mataas kaysa sa anak ng isang presidente o hari ng bansa. Kaya dapat mabuhay tayo na pinupuri yung Panginoon sa pamamagitan ng ating buhay. Sa verse 2 po, ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan at awit. Siya'y naging aking kaligtasan. Ang Panginoong Diyos ay aking kalakasan. Bakit po? Dahil ang kaligtasan ay nagmula sa Panginoon. At ang mga Kristiyano ay pinalalakas ng salita ng Diyos. Iniisip ninyo po ba na yung mayamang tao na hindi ligtas mukhang masaya? Kapag ang mundong ito natapos na, sila po ay pupunta sa walang hanggang impyerno at doon sila ay maghihirap. Tayo ay nabubuhay na may mga paghihirap sa mundong ito. Ngunit sa kalaunan, matatamasa rin po ninyo yung kapayapaan sa walang hanggang langit. Itigil na po natin yung pagkukumpara natin sa ating sarili sa ibang tao. Isa po itong kahangalan. At kahit na nagkaroon na po tayo ng kaligtasan, kung mamumuhay pa rin tayo na parang hindi ligtas, hindi pumupunta sa church, o kaya sa pilitan lamang, paminsan-minsan, dahil tinatamad, hindi po ito kasiyahan. May ilan sa mga Kristiyano na di pumupunta ng church, pero mukhang okay naman sa kanilang buhay sa mundong ito. Pero tandaan niyo po, wala po silang tunay na kaligayahan. Sila po ba ay pupurihin ng Diyos kapag nakaharap na sila doon sa Panginoong Diyos? Hindi po. Sila po ay mapapahiya. Mapapagalitan sila at wala rin silang matatanggap na gantimpala. Huwag po ninyong tularan sila. Pero gawin ninyo sila bilang isang aral. Kahit mabuhay tayo ng isang araw, mabuhay dapat tayo sa mga kamay ng Panginoon. Puntahan po natin sa awit, 84. Verse 10. Sige po, awit 84, verse 10. Sige.
Nahanap na? Basahin po natin ito na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Saan po yung mga tolda ng kasamaan? Ang magtuon po sa sanlibutang ito ay yung paninirahan sa tolda ng kasamaan. Nasaan naman po yung bulwagan ng Panginoon? Ito ay kung nasaan nananahan yung Diyos at kumikilos para sa atin. Ibig sabihin, ang lugar kung saan po dapat nananatili yung isang Kristiyano, doon sa church. Para sa isang Kristiyano, ang pag-alis sa church at pag-ibig sa sanlibutan ay gaya ng paninirahan sa mga tolda ng kasamaan. Walang kasiyahan po doon sa tolda ng kasamaan. Panandalian kasiyahan lamang ito sa ating laman. Paano natin i-enjoyin yung kaligayahan na binibigay ng Diyos sa atin? Gaya po ng isang sanggol, siya ay masaya kapag siya ay nasa kanyang ina. Tama? Gayon rin po, yung anak ng Diyos ay masaya kapag siya ay naninirahan sa church. Kayo pong lahat, huwag ninyo po sanang iwan ang church. Sa church, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at fellowship sa mga brothers at sisters, makakainom tayo ng tubig doon sa balon ng kagalakan. Kapag ikaw ay nasa kahirapan, manalangin po tayo sa Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoon na marisolba yung ating mga problema. Yung Diyos po, nag-utos siya sa mga Israelita na alalahanin nila yung ginawa ng Diyos para sa kanila mula doon sa lupaing pinanggalingan nila patungo sa Gilgal. At yung Diyos, sinabi sa kanya sa mga Israelita na huwag ninyong kalimutan yung biyaya ng Panginoon. Balik po tayo sa Deuteronomy, verse 32. Deuteronomy 32, verse 29 po. Okay? Sige, babasahin ko. O kung sila'y mga pantas, kanilang maunawaan ito at malalaman nila ang kanilang wakas. Sabi sa dulo, malalaman nila ang kanilang wakas. Yung mga Israelita, sumuway sila sa Diyos at humiwalay sila sa Diyos. Kaya nga yung Diyos, ginamit yung mga hintil para parusahan sila. At naunawaan nila sa pamamagitan po noon na nakakatakot pala yung parusa ng Diyos, yung disiplina ng Diyos. Kung sana naunawaan nila at nalaman na agad nila yung consequence o magiging resulta ng paghatol ng Diyos sa kanila, hindi sana sila hihiwalay sa Diyos. Gaya rito sa verse 29 na ito, na binigay sa mga Israelita, malalaman nila yung kanilang wakas. Napakatalino po sa atin kung pag-iisipan po natin yung bagay na ito. Kaya, pagpalagay po natin na hindi kayo ligtas. Nasaan kaya kayo ngayon? Sa tingin niyo po kaya, nakakapamuhay kayo ng isang buhay na mas maayos, mas matiwasay kumpara sa buhay natin ngayon? Mas masaya kaya kayo ngayon kung hindi kayo isang ligtas na Kristiyano? Kasi, hindi kayo uusigin ng ibang tao rito sa mundong ito. Hindi kayo magsasakripisyo, magpapagod. Tama? Sa tingin niyo po ba yung buhay ninyo mas magiging maayos kaya kapag nagkagayon? May mga ilan na mga kapatiran, lalo na brothers, na bata pa sa pananampalataya naman, bago pa. Iniisip nila na kapag hindi raw sila naligtas, sa tingin nila, nasa maayos na posisyon sila. Mas mataas yung mga posisyon o ranggo ng buhay nila ngayon. Yun yung iniisip nila, na para silang Diyos sa kanilang buhay. Huwag po tayong padaya sa ganitong kaisipan. Tayo po ay nabubuhay sa panahon natin ngayon, sa oras na ito, dahil niligtas tayo ng Panginoon. Dahil tayo naligtas, may matutupad po sa buhay po natin. Dapat maging prangka tayo at tapat sa Panginoon. Maging mapagkumbaba. Baka sabihin ninyo, kung di ako naligtas, maganda na, sana buhay ko ngayon.
Hindi po. Sasabihin ko po sa inyo, kung hindi tayo naligtas ngayon, nakakatiyak ako, wala yung ilan sa inyo rito ngayon. Ibig kong sabihin, hindi kayo nabubuhay sa oras na ito ngayon. Hindi na kayo nakakahinga. Alam niyo po ba yon? Dahil po sa mga maliliit na problema, alalahanin sa buhay, mga kahirapan, sa inyong buhay Kristiyano, minsan nakakapag-isip tayo ng mga kahangalan, mga hindi nararapat. So dito dapat malaman nila ang kanilang wakas. So alam naman po natin kung anong mangyayari sa isang taong hindi ligtas, di ba? Nung tayo'y naligtas, yung ako po, inisip po natin, di ba, yung pamilya natin na hindi paligtas. At naisip po natin yung salita ng Diyos. Dahil nalalaman po natin yung mangyayari sa mga hindi ligtas na tao. Yung mga Israelita, tinawag na mga masasayang tao. Dahil yung Diyos po yung naging kanilang kanlungan, tirahan. At ito rin po yung rason kung bakit yung mga Israelita ay naging masaya. Sa parehong paraan rin po, yung Diyos po yung ating naging tirahan. Yung ating naging matibay na muog, kanlungan. Ito po isang pribilehiyo sa mga born-again Christian. Yung mga hindi ligtas na tao, yung magiging tirahan po nila, alam nyo po, saan? Impyerno. Kaya nyo po bang tignan yung pamilya ninyo na hinihila patungo sa impyerno? Hindi po. Huwag naman sana. Sa Bible po, may isang istorya patungkol kay Haring Ben-Hadad, hari ng Syria. Meron siyang sakit. At iniisip niya na makaka-recover pa kaya siya sa kanyang sakit o mamamatay na siya. Kaya inutusan niya yung alipin niya na si Hazael na pumunta ka kay Elijah, kay Elias, na magdala ka ng maraming pera, kayamanan, at ibigay mo ito sa kanya. Pagkatapos, tanungin mo siya, kung yung sakit na meron ako, ay gagaling pa kaya ako o mamamatay na ako. Kaya ito si Hazael, lumapit siya kay Elias. Sinabi niya, yung aking hari na si Ben-Hadad, meron siyang sakit. Gagaling pa po kaya siya? Siya ay nagtatanong. Siya ay nakikurious. Puntahan na lamang po natin sa ikalawang hari. Chapter 8, verse 9. Sige, babasahin ko. Ikalawang hari, chapter 8, verse 9. Kaya't umalis si Hazael upang salubungin siya, at nagdala siya ng kaloob ng bawat mabuting bagay sa Damasco na 40 pasang kamelyo. Nang siya'y dumating at tumayo sa harapan niya, ay sinabi niya, sinugo ako sa iyo ng anak mong si Ben-Hadad na hari ng Syria, na sinasabi, gagaling ba ako sa sakit na ito? Sinabi ni Eliseo sa kanya, humayo ka, sabihin mo sa kanya, ikaw ay tiyak na gagaling. Subalit, ipinakita sa akin ng Panginoon na siya'y tiyak na mamamatay. Sinabi rito, ikaw ay tiyak na gagaling. Ibig sabihin, hindi raw mamamatay si Haring Ben-Hadad dahil sa kanyang sakit. Subalit, yung karugtong rito, ipinakita sa akin ng Panginoon na siya'y tiyak na mamamatay. Ibig sabihin, mamamatay siya sa ibang kaparaanan. Kaya itong si Haring Ben-Hadad po, hindi siya namatay dahil sa sakit, pero namatay siya dahil may nag-assassinate sa kanya. May pumatay sa kanya. Alam niyo po ba kung sino? Itong kanyang alipin na si Hazael. Siya yung pumatay sa kanyang Haring Ben-Hadad. Kaya pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ni Eliseo. Sorry, Eliseo po pala. Na itong si Hazael, narinig niya yung salitang ito, yung sagot ni Eliseo sa kanya. At itong si Eliseo, tinitigan siya. Kaya nga, sa verse 11, kanyang itinuon ng kanyang paningin at tumitig sa kanya, hanggang sa siya'y napahiya, at ang tao ng Diyos ay umiyak.
Walang umiiyak naman, di ba, pag tititig sa tao? Di ba? Magtitigang kayo dyan. Pero itong si Eliseo, tinitigan niya itong si Hazael. Tapos si Hazael napahiya at sumagot siya, bakit yung pangin ko ay umiiyak? Sinabi sa kanya ni Eliseo, verse 12, at sinabi ni Hazael, bakit umiiyak ang aking Panginoon? At siya'y sumagot, sapagkat nalalaman ko ang kasamaan na iyong gagawin sa mga anak ni Israel. Ang kanilang mga tanggulan ay siyang susunugin ng apoy, at ang kanilang mga kabataang lalaki ay iyong papatayin ng tabak. At dudurugin ang kanilang mga bata, at iyong bibiyakin ang tiyan ng mga babaeng buntis. Narito po yung dahilan bakit umiyak si Eliseo. Dahil nakita niya yung mangyayari sa Israelita. Dahil pinakita ito ng kanyang Diyos na yung lupain, yung Assyria, sasakupin itong Israel. At susunugin nila ito at papatayin nila yung napakaraming Israelita. At dito labis na nanlumo, nagdamdam si Eliseo. Ngayon, bakit po natin iniisip yung mga pamilya po natin, yung mga kamag-anak po natin, yung mga kaibigan natin, nung unang beses tayong naligtas, nung unang araw na naligtas tayo, dahil nais din nating ipangaral rin yung ebanghelyo sa kanila. Tama po? Dahil alam po natin yung mangyari sa huling hantungan sa kanila kung hindi sila maliligtas. Kung hindi natin sila i-evangelize. Ngayon, ano pong consequence naman kung hindi kayo ligtas? Kung hindi tayo ligtas? Para sa mga born-again Christian, yung mga tao, maninirahan sila kasama yung Diyos. Siya yung magiging kanilang kanlungan. Pero sa mga hindi ligtas na tao, impyerno yung magiging bahay nila. Punta po tayo sa Hebreo chapter 10, verse 27. Hebreo 10, verse 27. Sige, basahin po natin ito na sabay-sabay. Hebreo chapter 10, verse 27. 3, 2, 1. Kung isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang naglalaglablab na apoy na tutupok sa mga kaaway, dito po sa verse 27, sino yung tinutukoy niya rito? Yung mga hindi ligtas na tao. Nakakatiyak po yung takot sa paghatol ng Diyos. Yung apoy dun sa impyerno. Sila yung dudurog sa mga taong mapupunta roon. Kaya kung isipin po natin yung destination ng mga hindi ligtas, di ba? Mag-aalala po tayo. Ngunit, kung hindi naman tayo ligtas, di tayo mag-aalala sa mga bagay na iyon. Tama? Tayo po yung naging masaya dahil sa Diyos. Bago itong kalumulumong paghatol ng Diyos, wala tayong kamalay-malay. Hindi natin alam na parurusahan tayo sa ganitong klaseng parusa. Pero ngayon naunawaan po natin na yung kaligtasan pala natin, hindi maikukumpara sa mga bagay dito sa sanlibutan na ito. Napakaganda pala nito. Napakahalaga. Kaya kung aalalahanin po natin yung lahat ng mga araw, lahat ng mga nakalipas na henerasyon, yung lahat ng mga nangyayari sa mga taong ito'y talagang makakatulong sa atin. Yung paraan, yung susi, para hindi po natin makalimutan yung biyaya ng Diyos sa atin. Ay kapag naaalala natin yung mga taong nauna sa atin. Sa pamamagitan po nito, magbibigay ito ng lakas sa ating buhay Kristiyano para makapagpatuloy po tayo ng maayos. Ang problema kasi sa tao, makakalimutin. Balik po tayo sa Deuteronomy po ulit. 32. Verse 10
to 14. Sige. Babasahin ko na lamang, mahaba po ito. Kanyang natagpuan siya sa ilang na lupain at sa kapanglawan ng isang umuungal na ilang. Kanyang pinaligiran siya, kanyang nilingap siya, kanyang iningatan siyang parang sarili niyang mga mata. Verse 11, kaya nang gaya ng agila na ginagalaw ang kanyang pugad na pumapagaspas sa kanyang mga inakay. Kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak na kinukuha sila. Kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Tanging ang Panginoon ang pumapatnubay sa kanya at wala nang ibang Diyos na kasama siya. Kanyang pinasakay siya sa mataas na dako ng lupa at siya'y kumain ng bunga ng bukirin. At kanyang pinainom ng pulot na mula sa bato at ng langis na mula sa batong kiskisan. Ng mantika mula sa baka at gatas mula sa tupa na may taba ng mga kordero. At ng mga tupang lalaki sa basan at mga kambing na ng pinakamabuti sa mga trigo. At sa katas ng ubas ay uminom ka ng alak. Dito po sa binasa ko, ito po yung perfectong summary ng buhay nila sa ilang sa loob ng 40 taon. Yung mga Israelita na buhay kasama yung Diyos nila. Yung Diyos, pinakita rito kung paano sila iningatan, inalagaan, kung paano sila inibig ng Diyos. Naunawaan ito ng mga Israelita. Pinaalala ito ni Moises sa kanila. At yung pinakamahalagang aral dito ito yung pinakamahalagang aral sa kanila sa loob ng 40 taon. Pinakita ng Diyos yung pag-ibig niya para sa kanila. Yung pag-aalaga sa kanila, pag-aaruga para sa mga Israelita na ito. Kung paano sila ginabayan ng Diyos. Ngunit, ano yung naging ugali ng mga Israelita? Yung mga Israelita hindi nagtiwala sa Diyos. Imbis na magtiwala, nagreklamo pa. Nagmaktol pa sila. Tinanggihan itong mga propeta nila. Hindi sila nanampalataya. Bakit? Ano yung rason? Bakit di sila naniwala? Sinabi ko na, makakalimutin. Kinalimutan po nila. Gayon rin po, sa history rin ng Israelita, makukuha rin natin isa pang rason. Sa 40 taon nila sa ilang, nagkaroon di ba sila napakaraming kahirapan, napakaraming problema. Subalit sa kabila po nun, saan po sila patungo? Di ba patungo sila sa lupain ng Kanaan. Yung Diyos, dinescribe po itong lupain ng Kanaan bilang lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Yung Diyos po, niligtas sila mula sa lupain ng Ehipto at plano niya na dalhin sila sa lupain ng Kanaan na dinadaluyan ng gatas at pulot. Yung kaluwalhatian at biyaya po, ibibigay dapat ito sa kanila, sa mga Israelita. Kaso, tinanggihan nila ito. Ayaw nila. At hindi sila nagdepende sa Diyos, kaya sinuway nila yung kanilang mga propeta. At yung ilan sa kanila, humiwalay sa kanila. Kahit nakalimutan po nila yung huling pupuntahan nila, dahil po dito, nakalimutan nila yung vision sa pagpasok nila doon sa lupain ng Kanaan, na parang lupain ng Eden. At dahil napakatagal na panahon silang nanatili sa Ehipto, sila ay nagreklamo laban sa Diyos. Hindi sila nagtiwala sa Diyos, nagreklamo sila sa Diyos. At mayroong common dito dahil namumuhay sila sa Ehipto. Puntahan po natin sa Bilang, chapter 11. Verse 4. Bilang 11, verse 4 at 4 to 6. Sige. Babasahin ko. At ang nagkakagulong mga tao na nasa gitna nila ay nagkaroon ng matinding pananabik, at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, sana'y mayroon tayong karneng makakain. Ating naalala ang isda na ating kinakain na walang bayad sa Ehipto. Ang mga pipino, mga melon, mga puwero, mga sibuyas at bawang. Ngunit ngayon, ang ating lakas ay nanghihina. Walang anuman sa ating harapan kundi ang manang ito. Yung mana na binibigay sa kanila ng Diyos araw-araw. So lahat ng ito, puro pagrereklamo, pagmamaktol sa Diyos. At laging nasa isip lang nila yung buhay nila nung nandun pa sila sa Ehipto. Yung dahilan, verse 18, at sabihin mo sa bayan, talaga
ninyo ang inyong sarili para bukas. At kayo'y kakain ng karne, sapagkat kayo'y nagsisiiyak sa pandinig ng Panginoon, na sinasabi, sinong magbibigay sa amin ng karne na aming makakain? Sapagkat mabuti pa noong nasa Ehipto kami, dahil dito, bibigyan kayo ng karne at kakain kayo. Kaya dito po, yung Diyos nagbigay sa kanila ng karne para makakain sila ng hinihingi nila. Nagreklamo sila sa Diyos dahil sa karne. Pero yung reklamo nila, may salita doon na nabanggit, Ehipto. Nung nasa Ehipto sila, maganda siguro buhay nila noon. Iniisip nila. Bilang 11, chapter 11, verse 20, kundi isang buong buwan hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong at inyong pagsawaan, sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo. At kayo'y umiyak sa harap niya na nagsasabi, bakit pa kami umalis sa Ehipto? Lahat ng mga reklamo na ito, hindi pagtitiwala at pagtataksil sa Diyos, lahat ng bagay na ito, lumalabas sa bibig nila dahil sa salitang Ehipto. Ehipto. Verse 20, punta tayo sa Bilang, chapter 20, verse 5. At bakit, babasahin ko, Bilang 20, verse 5, at bakit ninyo kami pinaahon mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang lugar na ito? Hindi ito lugar na bukirin o ng igos o ng ubasan o ng mga granada at dito'y walang tubig na mainom. Ito po, isa pang reklamo sa Diyos. Bakit ninyo kami pinaahon mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang lugar na ito? Nagreklamo sila at binanggit na naman nila yung Ehipto. Nung lumabas sila sa Ehipto, ano yung nakikita nila? Puro pagkukulang. Walang bagay na pagmamayari sila. Yun yung lagi nasa isip nila, nasa paningin nila. Punta tayo sa chapter 21, verse 5. Babasahin ko ulit. Ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami iniihawon mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang pagkain at walang tubig at ang kaluluwa namin ay nasusuya na sa walang kwentang pagkain ito. Dahil sa kakulangan sa pagkain, nagreklamo sila sa Diyos. Dahil sa kakulangan sa tubig, nagreklamo sila. Lahat ng itong pagreklamo na ito may common. Binabanggit nila yung salitang Ehipto. Yung lalong-lalo na itong mga Israelita na ito, yung talagang hindi na nila matiis, yung pagrereklamo nila, yung hindi na sila nagtitiwala sa Diyos, laging lumalabas sa kanila ito, salitang ito. Saan ba sila patungo? Lupain ng Kanaan, di ba? Kahit naninirahan sila sa ilang, hindi nila minsan nabanggit yung lupain ng Kanaan. Puro Ehipto, Ehipto, Ehipto. Yun po yung lupain ng Kanaan, ito po yung espesyal na lugar na inihanda na ng Diyos para sa kanila, para sa mga Israelita. Pero yung mga Israelita, may masamang ulat patungkol dito. Balik tayo sa Bilang chapter 14. Basahin po natin ito. Chapter 14, verse 2 hanggang 4. Sige, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sambayanan, namatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto. O kaya namatay na sana tayo sa ilang na ito. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito? Upang tayo bumagsak sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo magbalik sa Ehipto? Kaya't sinabi nila sa isa't isa, maglagay tayo ng isang pinuno at tayo magbalik sa Ehipto. So, kung babasahin ninyo, di ba, bawat bersikulo, ano yung laging nababanggit doon? Ehipto. Isa pa, tayo'y magbalik sa Ehipto. Yung sa lupain ng Kanaan, kung saan inihanda ito ng Diyos at plinano na ng Diyos na dalhin sila rito, kinalimutan nila talaga ito.
At ano yung rason bakit nila kinalimutan ito? Dahil nami-miss nila yung Ehipto. Gaya na nabanggit ko sa yung sa pasimula ko, di ba? Sa sermon na ito, sino yung masayang tao? Yung mga tao po ba na maraming pera? Maunlad sa buhay? Hindi po, di ba? Silang mga Israelita. Sila yung masasaya, di ba? Nung tayo naligtas, nung tayo magkaroon ng kaligtasan, sa simula, parang wala tayong kaalam-alam, di ba? Ang alam lang natin, magpasalamat kasi naligtas tayo sa Panginoon. Ngayon pa man, masaya yung pakiramdam natin. Masaya tayo. Although, kulang tayo sa mga kaalaman. Tinutukoy ko yung mga kaalaman sa Biblia. Lagi tayong pumupunta sa church. At naunawaan na natin, kahit paano, paunti-unti, yung paano yung pamumuhay ng isang Kristiyano. At naunawaan natin nga dito na ito pala yung buhay ng isang ligtas na Kristiyano. Ito pala yung mundo ng isang Kristiyano. Ganito pala yung mga kapatiran dito. Kakaiba, di ba, na iba yung naramdaman natin sa mga nakikita natin nung nagsisimula pa lang tayo. Iba yung naririnig natin sa mga kapatid. Napakaganda. Walang nagmumurahan. Walang nagagalit. Laging nakangiti, di ba? Kahit hindi kilala, nakikipag-shake hands, di ba? Masaya nung umpisa. So ano yun yung expectation natin sa church na ito. Kaya tayo nagpatuloy sa buhay Kristiyano natin. Dahil yung buhay natin dito, iba doon sa buhay na pinanggalingan natin. Iba dito sa sanlibutan. Kaya nung umpisa, punong-puno tayo ng confidence sa puso natin. Although yung iba, nagsisimula na sobrang nahihiya, na shy, di ba? Pero dito pa rin nanatili sa mga gatherings na ito. Kahit na sa umpisa, naunawaan natin na wala tayong nalalaman, wala tayong sapat na kaalaman, wala tayong kwentang tao, pero naligtas lang tayo, pero punong-puno yung puso po natin ng kagalakan, ng comfort. At dahil sa pakiramdam na ito, kahit kulang tayo sa kaalaman sa Biblia, tayo'y labis na nagpapasalamat sa Diyos. At nagpatuloy sa buhay Kristiyano hanggang ngayon. 'Di ba? Pero isang araw, may mga pagkakataon na itong kasi kagalakan sa puso natin, yung pagpapasalamat sa puso natin, unti-unti nababawasan. Paunti-unti nawawala. Imbes na magpasalamat, nandyan na yung pagrereklamo. Nandyan na yung panghihina ng loob. Minsan, nagrereklamo. Dahil sa sitwasyon na meron tayo ngayon. Diba? Kaysa yung pangako ng Diyos, nagtuon na lang sa problema sa araw na ito. Bakit nag-iba yung Christian life ko? Anong nangyari? Dahil ang ating pinagmamasdan ay nabago mula sa Diyos patungo sa Ehipto. Anong ibig sabihin po ng Ehipto? Sanlibutan. Ang aking mata ay nasa Diyos, pero ito'y nalipat sa sanlibutan. Ang isipan nandoon sa sanlibutan. Kaya lalo akong nakaramdam ng pagiging miserable sa aking buhay. Kaya nga, kapag ang Kristiyano ay hindi nila pinagmamasdan yung Diyos, kundi nakatuon na lamang yung kanilang mata sa sanlibutan, anong mangyari? Manliliit sila sa kanilang sarili. Mas lalo silang magiging miserable. Hindi na nila maaalala yung Diyos, kundi mas lalo silang magtutuon sa kanilang mga alalahanin. Kaya rito, sa Biblia, sa unang hari, chapter 18, may isang propeta rito, si Eliseo nga, Elias, na nakipaglaban sa 850 na mga bulaang propeta. Itong si Eliseo na ito, talagang nanalo sa kwento na yon, laban sa kanila. Kahit mag-isa lamang siya. Noong panahon na yon, talagang naging dakila siyang propeta. Naging kilala. Naging malakas yung loob niya dahil dito sa chapter 18. Pero pagdating sa chapter 19, anong nangyari? Nandoon na siya, nalugmok
nakaluhod na lang, nasa ilalim ng isang puno at humihingi ng kamatayan sa Diyos. Gusto niya niyang mamatay. Ano po yung rason? Nung siya'y nanalo doon sa pakikipagtunggali niya sa mga bulaang propeta, doon sa bundok Carmel, nung panahon na yon, yung oras na yon, nakatuon siya sa Diyos. Kaya kahit ang dami niyang kalaban, hindi siya nag-alala dahil alam niya na nariyan yung Diyos. Pero nawala yung kapangyarihan niya na yon, yung karunungan na yon mula sa Diyos pagdating sa chapter 19. Bakit siya naging depressed? Bakit siya nanliit sa sarili niya? Alam ko na sermon na ito, pero sa ilan, alamin niyo na lamang po, basahin niyo na lamang po ito. Pero sinabi sa Biblia, kinonsider niya yung sitwasyon na meron siya ng oras na yon. Ginawa niya na lahat, pero itong si Jezebel, na asawa ni Haring Ahab, sinumpa siya. Papatayin siya. Sa kanyang mata, mula doon sa pagtingin sa Diyos, napunta siya sa pagtingin sa kanyang sarili. Dahil doon, nag-iba yung resulta. Sa Mateo chapter 14 po, di ba? May alagad, yung mga alagad ni Jesus nandun sa bangka. Nandun sila, nakapalaot sila doon sa Galilee Sea. So, alas 6 ng umaga, may nakita silang isang tao na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Yung mga tao, yung mga alagad na yun, natakot. Hala, multo! Nagulat sila. At si Jesus, pinakalma sila. Huwag kayong matakot, ako ito. At si Pedro, nung narinig yung salitang ito, nagmatapang. Sinabi niya, kung ikaw yung Panginoon, papuntahin mo ako sa iyo. Ito po ay isang napakagandang tanong. Ito po, yung sinabi ni Apostol Pablo na, ikaw ba yan, Panginoon? At sa tingin ko, si Apostol Pablo rin yung isa sa pinaka-best na alagad ni Jesus. Nung narinig niya si Jesus, nais niya pumunta kay Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, halika. Pagkarinig ni Pedro rito, lumukso siya doon sa bangka. Isipin ninyo ito, mula sa bangka, tubig. Humakbang siya, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Isipin nyo, imagine niyo yun. Isang tao na nakakalakad sa tubig. Siya lang yung nag-iisang tao maliban kay Jesus na nakalakad sa tubig. Nakakamangha po yun, di ba? Kaya kung kayo may ganun, anong mararamdaman ninyo? Di ba? Sobrang grabe, parang mano kayo talaga. Masasabi natin itong taong ito, itong si Apostol Pedro na ito, ay napakatapang na tao. Pero bigla na lang siyang lumubog. Di ba? Nung nakita niya yung hangin, natakot siya. Nalulunod siya. Dinescribe sa Biblia, nakatingin siya kay Jesus nung lumakad siya sa tubig. Ito'y dakilang milagro. Pero yung paningin niya nabago mula sa pagtingin kay Jesus dahil sa hangin. Opo, tumingin siya sa ibang lugar. At anong nangyari? Nag-iba. Mula sa nakakamanghang paglakad sa tubig, lumubog siya sa ilalim ng dagat. Pag-isipan po natin yung bagay na ito. Yung sitwasyon po natin. Sa pang-araw-araw na buhay po natin. Kapag naka-encounter po tayo ng mga ganitong problema, ano po ba yung mas malaki? Yung problema natin o yung Diyos natin? Kung tayo po mapaatras nito, nawa, humingi tayo ng tulong sa Diyos. Tingnan niyo po yung mga ibang tao sa mundong ito. Minsan pag tumitingin tayo sa kanila, sa labas, naiinggit tayo, yung mga kakilala natin, mayayaman na, may maganda ng trabaho, bahay, sasakyan, maganda na yung buhay, minsan nasa abroad na, di ba? Yung kamag-anak natin, ganito na. Minsan, minamali tayo ng iba. Kaya, pakiramdam natin, na-insecure tayo sa buhay natin. Sa isipin natin, buti pa sila, tapos ako, mag-iisip na naman ako, pangrenta ng bahay ko, pambili ng pagkain, ulam, kulang na naman, petsa di peligro na naman, wala na naman pera. Di ba? Lugmok.
At isang araw, isipin natin, miserable na naman ako. Talunan na naman ako. 'Di ba? Napakaliit kong tao. So kung isipin po natin yung bagay na ito, makakalimutan natin kung paano maging masaya. Kung paano naging buhay natin nung nagsisimula tayo bilang isang bagong ligtas. Tayo, confident pa tayo noon nung nagsisimula tayo kahit ang daming kulang sa atin. 'Di ba? Pero ngayon, sa paglipas ng panahon, pinanghinaan na ng loob. Bakit? Dahil yung mata po natin nakatingin na sa ibang lugar. Mula sa Diyos, sa sanlibutan. Bakit? Yung mata po natin, kung saan-saan yan tumitingin. Dapat kontrolin po natin. Pinanghinaan po tayo at pinagkukumpara po natin yung sarili natin, yung buhay natin doon sa Ehipto. Kaya nakakalimutan po natin yung Kanaan, yung lupang pangako ng Diyos. Kaya anong mangyari? Mapupuno yung puso natin ng reklamo, pagmamakdol. 'Di ba? May isang tao nagsabi, may 3 paraan raw para tumingin, magmasid. Kung gusto mong maging kaawa-awa, tumingin ka sa sarili mo. Kung gusto mong magambala ka, tumingin ka sa paligid mo. Pero kung gusto mo ng kapayapaan, tumingin ka sa itaas. Okay po? 'Di ba? Nabanggit ko na sa Mateo chapter 14 to 28 to 31. Babasahin ko na lang ulit. Balikan natin yung kwento nila Pedro rito. Mateo 14, 28 to 31. Mateo 14, 28 to 31. Babasahin ko. Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika. Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya. At nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya, na sinasabi sa kanya, O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Si Pedro po ay may salita ng Diyos. Ito po yung tiyak na matatapakan niya sa kanyang paglakad, na higit pa na mas mainam sa bato o sa bakal. Ngunit sa sandaling inalis niya yung kanyang mata kay Jesus, siya ay nagpasimulang lumubog. Silang palagi tumitingin po sa paligid ay hindi nila nakikita na yung kanyang paglakad pala ay hindi matatag at minsan hindi niya nalalaman nakakahiya na pala. Dapat tayong tumingin o magtuon ng diretsyo sa may akda at nagpasakdal sa ating pananampalataya. Kung ang ating pagmamasdan lamang ay yung Panginoong Hesukristo, doon lang tayo magkakaroon ng tunay at perpektong kapayapaan sa ating puso, sa ating buhay. Nang siya'y mabuhay mula sa mga patay, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at paa sa kanyang mga alagad. Tingnan mo na lang po natin sa Lucas, chapter 24, verse 39. Lucas chapter 24, verse 39. Basahin po natin. Sabay-sabay. Nahanap na po ba? Lucas 24, verse 39. 3, 2, 1. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa, sapagkat ako nga ito. Hipuin ninyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na sa akin. Ito po ang kanilang kapayapaan. Kung gusto mong mawala yung mga pagdududa po ninyo, tumingin po kayo sa dugo ni Jesus. Kung gusto ninyong palakihin, paramihin yung mga pagdududa ninyo, tumingin kayo sa sarili ninyo. Magkakaroon kayo na sobrang daming kapighatian. Alalahanin, mga pagdududa na sapat na sa 1 taon kapag kayo'y naging abala na sa inyong sarili sa loob lamang ng ilang araw. Kaya nga, pagmasdan natin kung sino siya, kung ano yung nagawa niya, hindi kung sino ka, kung ano yung nagawa mo. Ito po yung paraan para magkaroon po tayo ng tunay na kapayapaan, kapahingahan, at kagalakan, kasiyahan sa ating puso. Okay? Pangalawa, bibilisan ko na lamang, dapat magalak ang mga Kristiyano sa pakikibahagi sa mga pagdurusa ng Panginoon. Puntahan po natin 1 Pedro, chapter 4, verse 12 to 13.
Sige, ako babasa po rito. Unang Pedro, chapter 4, verse 12 at 13. Okay, babasahin ko. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo, kundi kayo'y magalak. Yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Ang Panginoon po ay nagbigay sa atin ng kaligayahan, ngunit nagbibigay rin siya sa atin ng mga paghihirap. Yung dahilan po kasi, itong sanlibutan ay puno ng kapangyarihan ng dyablo. Nais ng dyablo na pabagsakin yung pananampalataya po natin. Ang Kristiyano po ay dapat maging malakas para mapagtagumpayan yung dyablo. Kaya nga, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng mga matitinding pagsubok. Tayo po ay sumunod sa nilakaran ni Jesus. Itong daan na ito ay pagdurusa rin ni Jesus. Diba? Sumunod tayo sa pagdurusa ni Jesus. Sumusunod tayo sa pagdurusa ni Jesus dahil nararanasan natin yan hanggang ngayon. Unang Pedro, chapter 4, verse 13. Sige, babasahin ko ulit. Kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Napakahirap at napakasakit para sa atin ang sumunod sa daan ni Jesus, sa daang pagdurusa. Pero sa isang Kristiyano, ang pagsunod sa Panginoon ay kagalakan. Yung dahilan, ang mga diligtas ay hindi makakasunod po rito. Yung kanyang mga alagad, yung mga apostol, dumanas ng mga pag-uusig habang pinapangaral nila yung ebanghelyo. Sa panahon na ito, hindi sila nagreklamo sa Panginoon. At hindi rin sila nagsisi sa paglakad nila sa daan na yon. Bagkus habang mas maraming pag-uusig, mas lalo silang nagagalak. Maliwanag na ang mga Kristiyano ay inuusig dahil sa Panginoon. Ito po isang pribilehiyo na tanging mga Kristiyano lamang yung makakatanggap. Ito'y isang kasiyahan sa isang Kristiyano. Masaya tayo dahil nabubuhay tayo na may tulong ang Panginoon. Ang mga Kristiyano ay masaya dahil hindi sila pinababayaan ng Diyos. Hebreo chapter 13, verse 5 to 6. Hebreo chapter 13, verse 5 to 6. Okay? Babasahin ko. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi, at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot, anong magagawa sa akin ng tao. Minsan, masaya ka dahil sa mga mahal mo sa buhay. Ngunit kapag nawala sila, nalulungkot tayo. May pagkakataon na nagagalak ka sa mga anak mo, sa kanila, na kapag lumaki na sila at umunlad, ngunit kapag trinato ka nila na walang pagpapasalamat, nawawalan ka ng galak, kasiyahan sa puso mo. Masaya ka sa iyong kalusugan kasi malusog ka. Magandang pagpapala po yan. Pero kapag nagkasakit na, ang iyong galak ay nawawala. Yung iba, masaya dahil sa kanilang kayamanan. Pero itong kayamanan nila, may pakpak at nawawala. Magkakaroon ka ng kasiyahan sa iyong mga kaibigan. Pero pagkatapos ng ilang sandali, ikaw ay iiwan rin nila, makakalimutan. Maaari tayong magkaroon ng kasiyahan sa iba't ibang paraan o bagay, ngunit lahat ng iyon walang kaligayahan. Walang tunay na kaligayahan o walang kaligayahan na makakapantay sa kaligayahan na maibibigay ng Diyos sa atin. Isipin po natin na wala tayong anuman sa ating buhay ngayon, maliban sa Diyos. Ipagpalagay natin na wala akong maasahan, kundi yung Diyos lamang. Wala akong matatawag na akin to, pagmamayari ko to, kundi Diyos lang. Kung gayon, maliit na bagay po ba yun? Hindi ba lahat ng nilalang ay nabubuhay lamang ng ilang sandali? Ngunit ang Diyos na tagapaglikha ay siyang pinakamahalaga sa lahat. Kaya nga, sino mang mayroong Diyos ay taglay niya ang lahat, ano man yung kailanganin niya. Ang Diyos,
sa kanyang mga tao ay sapat na sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ang biyaya o habag na kung wala na tayo, kung wala na tayong magagawa, maaari pa rin po tayong magalak dahil sa Diyos. Maaari tayong magalak sa kanyang kapangyarihan dahil kaya niya tayong tulungan. Maaari tayong magalak sa kanyang katapatan dahil hindi niya tayo bibiguin. Maaari tayong magalak sa tuwing iniisip natin palagi yung Diyos. Dahil sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng anggulo, saan mo man siya pagmasdan, anong uri man yung sitwasyon meron tayo ngayon, siya yung ating kaligayahan. Siya yung kaligayahan ng kanyang bayan. Ang katawan ay naghahangad ng kasakiman, ngunit yung kaluluwa ay nagnanais na gawin yung kalooban ng Panginoon. Magnanais ng ibang mga bagay kapag hinayaan mo yung katawan mo, yung laman mo, magnanais yan ng napakaraming bagay. Yung katawan po natin, naghahangad yan ng kasakiman, ngunit yung kaluluwa ay nagnanais na gawin yung kalooban ng Panginoon. Magnanais ka ng ibang mga bagay kapag hinayaan mo na magnais yung laman mo. Sa madaling salita po, ang mga hinihingi ng laman ay walang katapusan. Kaya kailangan po natin kontrolin yung ating sariling laman. Nang sa gayon, madaig ng espiritu natin yung ating laman. Sa madaling salita, kailangan nating sanayin yung ating laman. Kailangan natin sanayin ito ayon sa paraan ng Diyos at ayon sa Biblia. Ayon sa salita ng Diyos. Kung makokontrol po natin yung ating sariling pagnanasa ng laman, magiging masaya po tayo sa Panginoon. Iniibig ng Diyos yung ganitong klaseng Kristiyano. Tama po? Diba? Tayo mga Pilipino, mahilig sa aso. Diba? Maraming mga alagang aso. Yung iba, isa, yung iba, 3, 5 yung alaga. Pero may ilang mga aso masunurin sa amo nila. Yung ibang aso naman, hindi. Kung gayon, anong aso kaya yung mas gusto ng amo? Di ba, syempre yung asong masunurin? Di ba? Hindi yung nangangagat. Kapag sinabi ng may-ari ng aso, sit, upo. Pag tayo, tatayo rin siya. Yung aso talagang yon sumusunod. Ibig sabihin, trained siya. Mabuti siyang aso. Pero yung aso na ayaw makinig sa amo, pasaway. Di ba? May mga aso na trained at hindi well-trained. Yung well-trained na aso, sumusunod sa kanyang amo. Pero kung hindi trained yung aso, di talaga yan susunod sa amo nila. Yung relasyon po ng Diyos at mga Kristiyano, parang ganito. Yung Biblia po, ang salita ng Diyos. Pinapangaral yan palagi sa mga Kristiyano sa atin. Magbasa ka ng Biblia, manalangin ka sa Diyos, dumalo ka ng fellowship, mag-evangelize ka, maglingkod ka sa church, huwag ibigin ang sanlibutan, mahalin ang Diyos, at marami pang iba. Paulit-ulit po yung sermon, di ba? Yung mga Kristiyano, kailangan ng paulit-ulit na pagsasanay para masunod yung utos na ito. Kung ang Kristiyano ay well-trained rin, handa siyang sumunod sa Diyos. Kung ang Kristiyano ay sumusunod sa salita ng Diyos, iniibig siya talaga ng Diyos. Ngunit paano kung ang Kristiyano laging sumusubay sa salita ng Diyos? Magagalit kaya yung Diyos sa kanya? Sa tingin niyo po? Hindi po. Hindi po magagalit yung Diyos. Malulungkot ang Diyos para sa kanya. Kung ikaw po ay susuway sa salita ng Diyos, hindi po mapupuot ang Diyos, kundi magdadalamhati siya para sa iyo. Efeso chapter 4, verse 30. Efeso chapter 4, verse 30. Sige, basahin po ninyo. Efeso chapter 4, verse 30, 3 to 1. Huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo ng Diyos. Tayo mga Kristiyano ay huwag nating bigyang pighati ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po ay naninirahan sa bawat puso natin. Kaya nalalaman niya ang lahat ng ating pinaplano, mga iniisip. Kung ikaw ay gumagawa ng masama at alam ito ng Espiritu. Kaya itong Espiritong Santong ito na nakakakita sa paggawa natin ng masama, siya'y magdadalamhati. Malulungkot siya. Ang Espiritu Santo rin po ay nagdadalamhati kapag ang iyong buhay ay hindi nababago bilang anak ng Diyos pagkatapos magkaroon ng kaligtasan. Kung hindi mo pa rin binabago ang mga dati mong kinagawian,
ang Espiritu Santo ay magdadalamhati. Efeso chapter 4, verse 28 naman to 29. Sige, babasahin ko. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho. Sa verse na ito, pagnanakaw yung binanggit na halimbawa. Pero lahat ng mga ginagawa ninyo noon, bago tayo maligtas, kabilang po rito. Yung paninisi, yung galit sa ibang tao, pagkikipagchismisan, sa mga kamalian ng iba, pangangalunya, pagsuway sa magulang, pag-iinom, kung ano-ano pa. Sabi ng Biblia, itigil na ninyo ito. Huwag kayong magsalita ng mga maruruming salita. Sabi sa atin ng Biblia, magsalita tayo ng mabubuting at magagandang salita sa kapwa natin. Diba? Halimbawa, yung isang anak ng magulang nakagawa ng kasalanan at isang araw natuklasan ito ng kanyang magulang. Sasabihin ba sa kanya ng kanyang magulang, good job, anak, ginagawa mo yan? Ganun po ba? Hindi. Susuwayin niya yan, di ba? Itatama siya ng kanyang magulang. Dahil ito yung kasiraan o sisira ng kasiyahan ng isang pamilya kung hindi nila ito itatama. Tayong mga Kristiyano, kailangan sumunod sa mga turo sa Biblia. Nang sa gayon ay mapanatili natin ang masayang pamumuhay ng isang mananampalataya. Di ba? Sino ba yung unang hari sa Israel? Si Saul, di ba? Siya'y naghari ng 40 taon. Ngunit dahil hindi siya sumunod sa salita ng Diyos, siya ay pinabayaan. Sa panahon nila, yung Espiritu Santo po, hindi po yan basta-basta binibigay sa lahat. Yung Espiritu Santo, binibigay yan sa kanila noon sa mga taong gagawa lamang ng gawain ng Panginoon. Kapag nagawa na yung gawain ng Panginoon, aalis na ito. Pero yung Espiritu Santo ay umalis kay Saul kahit hindi pa niya natatapos yung kanyang gawain. Unang Samuel, extend lang po ako ng kaunti Hindi naman ako magsasarmo sa kabila Unang Samuel chapter 16 verse 14. Malapit na rin naman. Unang Samuel chapter 16 verse 14. Okay? Sige, babasahin ko. Ngayon, ang Espiritu ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu mula sa Panginoon ang nagpahirap sa kanya. Espiritu ng Panginoon, ito po yung Espiritu Santo. Si Saul ay napaka mapagkumbaba nung siya ay magsimulang maging hari. Ngunit nagsimula siyang maging mapagmataas at mas lalong naging arogantes. Sa katapusan, sinuway niya yung salita ng Diyos at tinapon niya yung oportunidad na binigay sa kanya ng Diyos. Kaya pinabayaan siya nito. Ngunit si David, na siyang ikalawang hari na sumunod sa kanya, ang Diyos ay kasama niya hanggang sa katapusan. Hindi siya iniwan ng Espiritu Santo. Oo, nagkasala si David ng pangangalunya at pagpatay. Tumanggap siya ng parusa mula sa Diyos at siya ay nagsisi sa kanyang mga kasalanan. Nagsisi siya sa kanyang nagawa sa Diyos. Ito po yung sikreto para mapanatili natin yung Espiritu Santo nang hindi ito umalis, nang hindi ito magdalumhati. Tayong mga Kristiyano may dalawang landas na pagpipilian. Landas ni Saul, landas ni David. Saan po kayo dyan? Sana kay David. Kung mabubuhay kayong gaya ni David, ang Diyos ay makakasama ninyo palagi. Ang masayang buhay Kristiyano ay kapag laging kasama niya yung Panginoon. Di ba? Tayo ay masaya kapag naniniwala tayo na yung Diyos ay tumutulong sa atin. Hebreo 13 verse 6. Hebreo chapter 13 verse 6. Basahin po natin ito na sabay-sabay. Hebreo 13 verse 6. 3, 2, 1. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Tayong mga Kristiyano kailangan mabuhay na may pananampalataya na gaya nito. Naniniwala ako sa tulong ng Diyos
at hindi ako matatakot. Ang mga Kristiyano ay di kayang mabuhay kung wala yung tulong ng Diyos. Dahil ang Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa ay siya ring kumokontrol ng ating buhay. Binigay sa atin ng Diyos ang araw na ito na tinatawag nating ngayon. Ngunit kapag kinuha ng Diyos ang aking buhay ngayon, sa araw na ito, wala na ako rito. Ang Panginoon ang kumokontrol sa aking buhay, sa aking hininga. At nakikita niya ang aking buong buhay at siya ang gumagabay sa akin. Tayo na nabubuhay sa ilalim ng proteksyon ng Diyos ay tunay na masaya. Pangatlo, last na, masaya tayo dahil meron tayong makalangit na pag-asa. Ang matutuwid ay may pag-asa kahit sa kamatayan. Kawikaan 14, verse 32. Okay, babasahin ko na lamang para mabilis tayo. Kawikaan chapter 14, verse 32. Ang masama ay ibinabagsak dahil sa kanyang gawang kasamaan. Ngunit ang matuwid ay may kanlungan dahil sa kanyang katapatan. Nawawala ang pag-asa ng mga diligtas kapag nasa harap na sila ng kamatayan. Tama po? Pare-pareho lang. Mayaman man sila, mahirap, sikat, mataas yung katungkulan, iiwan nilang lahat ng kanilang kayamanan na nalikom, pati na rin yung kanilang pamilya. At sila'y huhukuman at itatapon sa walang hanggang apoy. Kahit maraming tao yung naiingit sa kanila, wala silang pag-asa sa harapan ng Diyos, sa harapan ng kamatayan. Sila'y magsisisi sa harapan ng hukuman ng Diyos, ngunit hindi na nila mababalik yung oras. Pagkatapos ng kamatayan, sila ay tutungo sa mundo ng walang hanggang kaparusahan. Paano naman po tayong mga Kristiyano? Ngunit ang matuwid ay may kanlungan dahil sa kanyang katapatan. Dahil ang Kristiyano ay may pag-asa, hindi sila mag-aalala kahit sa harap pa yan ng kamatayan. Dahil ang Kristiyano ay papasok doon sa walang hanggang kapahingahan pagkatapos ng mga kahirapan sa mundong ito. Kayo po ba, natatakot pa rin po ba sa kamatayan? Di tayo natatakot dahil doon tayo magkakaroon ng tunay na kaligayahan, walang hanggang kapahingahan, sa walang hanggang kaharian ng langit. Kaya tayo masaya. Efeso chapter 1, verse 13. To 14, babasahin ko na lang. Sabi rito sa Efeso, sa Kanya kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng Kanyang kaluwalhatian. Yung langit at ang buong kaluwalhatian po niya, ito po ay tinatawag na mana, pamana. Yung pamana po ay hindi natin kailangan bilhin ng pera o pagtrabahuan o kailangan mapalalunan. Ang tao na tatanggap ng maluwalhating pamana, hindi ito makukuha sa pamamagitan ng batas o pagsusumikap. Ito ay ibibigay sa kanya dahil karapatan niya ito. Sapagkat siya ay muling isinilang sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay ng muli ni Hesukristo mula sa mga patay. Isa pa, dahil meron tayong pag-asa, kaya nating magtiis sa gitna ng mga pagsubok sa pananampalataya. Unang Pedro chapter 1 verse 6. Balik tayo roon. Sabi rito, sa ganito kayo nagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Ang mga Kristiyanong sigurado yan na haharap yan sa maraming pagsubok. Tama? Sinong hindi naghihirap dito? Kapag ikaw ay dumaan sa mga pagsubok, tiyak masasaktan ka. Iiyak yung ilan. Maaring may mga kahirapan sa pagpunta rito sa church, sa pagdalo sa mga fellowship. Maaring nag-iisip ang ilan sa inyo, sumuko na lang sa buhay Kristiyano. Ngunit kung isipin po ninyo yung pag-asa doon sa walang hanggang langit, mapagtatagumpayan po natin lahat ng kahirapan na ito. Sabi sa verse 7, di ba?
upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Bakit lumalabas yung dumi sa ginto? Yung dahilan kasi sa tindi ng init ng apoy. Hindi kayang tiisin ito ng dumi, kaya lalabas na lamang po ito. Isa pa, sabi sa verse 7 ulit doon sa binasa natin, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubo sa pamamagitan ng apoy. Diba? Gaya po nito, tayo po ay makakaranas ng mga pagsubok. Napakasakit, napakahirap. Ngunit pagkatapos na malampasan ang lahat ng ito, magtatagumpay po tayo po ay magiging perpektong Kristiyano. Si Job nakaranas ng mabibigat na mga pagsubok, mga kahirapan. Ngunit nalampasan niya lahat ng ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya pinagpala muli siya ng Panginoon. Ang ginto ay napakahalaga, pero hindi natin madadala ito sa langit. Ngunit yung pananampalataya ng isang Kristiyano na lumalago sa mga pagsubok ay hindi yan mawawala. Ang mga Kristiyano ay tatanggap ng gantimpala mula sa ating Panginoon sa langit base sa ating pananampalataya. Verse 7 po ulit, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, sa pagpapakita ni Hesukristo. Yung mga nauna sa atin sa pananampalataya ay naroon na sa paraiso at hinihintay na lamang yung pagbabalik ng Panginoon. Ngunit para sa atin na naririto, ang kanyang pagbabalik ay napakalapit na. Maaari siguro natin siyang makita bago pa tayo mamatay. Kapag nagkita na tayo sa Panginoon, tatanggap po tayo ng papuri at karangalan kung nakakapagpatuloy tayo rito sa church. Ito po yung pag-asa na meron tayo. At yung Kristiyano na may ganitong pag-asa ay masaya at maligaya. Hebreo chapter 12, verse 2 at 3. Sige. Hebreo chapter 12. Tatlong verse na lang. Hebreo chapter 12, verse 2 at 3. Basahin po natin ito na sabay-sabay. Hebreo 12, verse 2 at 3, 3 to 1. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Ngayon, yung ating pagmamasdan ay kung sino si Jesus at ang krus. Kaya pag nakatingin po tayo sa Kanya, malalaman natin kung anong uri ng biyaya at kaligtasan yung tinanggap natin. Yung Kanyang kapighatian at pag-ibig para sa atin, maunawaan po natin ito na lubusan. Gaya nga sa sinabi ni David sa Roma, mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masasamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Yung kaligayahan po sa mundong ito ay hindi magmumula sa anumang bagay na binibigay ng sanlibutan. Yung kaligayahan po, saan po magmumula? Kapag yung kasamaan at karumihan po natin napatawad ng Diyos. Dito po magmumula yung kaligayahan po natin. Ito po yung tunay na kasiyahan, tunay na kaligayahan kay Kristo. Niligtas tayo ng Diyos at nangako siya na tatanggap tayo ng kaluwalhatian doon sa langit. Isang pribilehiyo na tayo rin yung hahatol sa mga anghel bilang isang ligtas na Kristiyano. Inihanda na ito ng Diyos, itong dakilang bagay na ito para sa mga umiibig sa Kanya. Sige. Last verse po. Awit 136, verse 16. Awit 136, verse 16.
Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Siya na pumatnubay sa kanyang bayan sa ilang, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. So sa kapitulo na ito ay naglalaman ng 26 na pasasalamat. Bawat bersikulo, binabanggit yung pinasasalamatan niya. Ngayon sa Bible, mayroong chapter ng muling pagkabuhay, chapter ng pananampalataya, at chapter rin ng pag-ibig. Itong talatang ito ay pasasalamat naman. Sa mga talatang ito, kung babasahin ninyo, mamamangha rin po kayo. Maalala ninyo yung gawa ng Diyos sa inyo. Ngayon, dito po, sa verse 16, pumatnubay sa kanyang bayan, sa ilang. Pumatnubay sa kanyang bayan, sa ilang. Magpasalamat kayo. So, yung pagpunta po sa ilang, sa tingin niyo po ba, meron doong mapagkukunan ng pagpapasalamat na sa ilang? Di ba wala po? Pero paanong nangyari na doon sa ilang, magagawa nilang magpasalamat sa Diyos? Kasi yung mga Israelita, habang nasa ilang sila, makakalapit sila sa Diyos. At yung Diyos ang tutulong rin sa kanila. Nariyan yung Diyos kasama nila. Pareho po sa atin. Sa ating mga Kristiyano, tayo rin po ay nasa ilang ng sanlibutan na ito sa panahon na ito. Sa pamumuhay natin sa ilang na ito, tayo po ay daranas rin ng pag-ibig at biyaya ng Diyos ng higit pa. Sa pamumuhay po sa ilang, makukonsider po natin at maaalala po natin yung Diyos ng higit at higit pa. At sa katapusan, yung Diyos ay bibigyan niya tayo ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng krus. Kaya nga sinabi rito na magpasalamat sa Kanya. Siya na pumatnubay sa Kanyang bayan sa ilang. So hindi lang mga Israelita, kundi tayo rin maging mapagpasalamat sa Diyos. Sa harapan ng Diyos, ang mga Israelita ay masasaya. Pero sa kabila nito, nakalimutan nila yung biyaya na natanggap nila. Merong Ehipto sa kanilang puso, kaya sumuway sila at nagreklamo sa Diyos. Ngayon, Ortigas brethren, brothers at sisters, please remember po yung biyaya na tinanggap ninyo sa Diyos, na hindi iniisip yung Ehipto ninyo. Kundi nakatingin lamang kay Jesus, sa Diyos lamang. Nang sa gayon, tayo ay maging mapagpasalamat at maging matagumpay sa spiritual. Ako'y umaasa po sa inyo na kayo'y magiging masayang Kristiyano. So, yun lamang po. Maraming salamat.